Mag-aakalang sa maliit na isla ng Talim sa lalawigan ng Rizal ay matatagpuan ang napakaraming barangay. Sa isa sa mga barangay na ito, nasumpungan ang pamilyang 10 taon ng tinutulungan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ng Department of Social Welfare and Development. Nakatira sila sa isang maliit na espasyo sa isa sa mga kanto ng kanilang barangay. Mahirap isipin pero 7 tao ang naninirahan sa loob nito. Paano nga kaya natulungan ng 4Ps ang pamilyang ito? Alamin natin kung paano dito lamang sa kwento ng pag-asa at pagbabago. Isa ang Barangay Boor sa isla ng Talim sa mga gugustuhin mong marating sa lalawigan ng Rizal. Bukod sa magagandang tanawin at payapang komunidad, maoobserbahan din ang malasakit at kooperasyon ng mga mamamayang naninirahan dito. Tila magkakapamilya din ang turingan ng mga residente. Pero gaya ng ibang lugar, iba-iba rin ang estado ng kanilang buhay. Nakilala namin sa Barangay Boor ang pamilya Martinez na natutulungan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ng Department of Social Welfare and Development simula pa noong Agosto ng taong 2013. Masikap ang mag-asawang Mary Joyce at Emelito Martinez, pero dahil hindi sapat sa 5 anak ang kinikita, kinakailangan din nilang humanap ng dagdag na trabaho. Mekaniko po ako ng mga makina po ng bangka at saka po motorsiklo. Saka po minsan po sumasailin po paghahakot ng materyales sa school. Pagka po yung medyo walang trabaho, talagang halos hindi makakain ng sapat. Sa dami rin ng anak ko, nag-aati-ati na lang kami. Bago dumating po, talagang hirapunan. Tsaka wala pa po akong trabaho. Bali, mister ko lang po ang may trabaho. So, sobrang hirap po. Nag-decide na rin ako na mag-apply para nga makatulong. Kasi bigla nga po kami napasok sa Pantawid. Napakalaking tulong po sa amin. Nakatira sila sa maliit na bahay sa kanto ng barangay. Pilit nilang pinagkakasya ang kanilang sarili sa maliit na espasyo ng kanilang tahanan. Ang panganay na si John E.J. na naging monitor child ng 4Ps ay nagtapos sa high school ng may karangalan. Naranasan niya ang buhay na salat sa ibang bagay at ngayon nga ay tumatayong leader ng Sangguniang Kabataan o SK chairman sa kanilang lugar. Talagang budget lang po, kailangan magtipid. Kung sa baon, wala naman po kaming reklamo. Kahit magkano, kahit po ang baon lang namin, kanin at ulam, pagpasok. Ayun lang po, sapat na po sa amin dati. Pero baon niya ang pag-asa na malalampasan din nila ang hirap sa kasulukuyan. Malaki ang kanyang potensyal na magtagumpay dahil sa kanyang kakayahan at malalim na pananaw sa buhay. Si Ate Mary Joyce, or mas kilala namin as Ate MJ, isa po siya sa pinakang active na parent leader dito sa Barangay Boor. So isa po siya sa na-identify namin talaga na yung community involvement niya dito sa community na sobrang active. Si Ate MJ po and the Martinez family, sila po ay 10 years na in the program. So yung asawa po niya is utility worker dito sa barangay. Si Ate MJ naman po, siya ay VAUSI officer. So, yun po yung pinagtutulungan ng mag-asawa para po mabuhay nila yung 5 po nilang anak. Nakapagtapos ng high school ang mga nakakatandang anak ni na Mary Joyce at Emelito dahil ito sa tulong pinansyal at iba pang suportang teknikal na natatanggap nila mula sa 4Ps. Yung panganay ko po ay nag-aaral po siya ng second year college, biglang tumigil. Siya po ang nag-decide na tumigil. Kung siya nga po yung chairman rin sa amin, parang suportado niya yung sarili niya pag-aaral. Yung pangalawa ko naman po, babae, nasa Pampanga po siya.
Yung pangatlo po, bali grade 10 po siya. Yung magkasunuran naman po, bali grade 5 po yung aking bunso. Yung pong panganay nila, si EJ, siya po ay isa po sa minomonitor sa program, nakapagtapos na po sa high school. And sa tulong po nung mag-asawa, na-encourage po siya na magtuloy sa college. However, dahil nga po 5 silang magkakapatid, medyo nahirapan sila financially. So, naisipan po ni EJ na magtrabaho muna and tumulong sa mga kapatid. And napag-aral din po nila si Maria Cristina. So, siya po yung isa pa sa minomonitor sa program. Nakapagtapos din po siya ng high school. And ngayon po, with the support of relative po, nasa Pampanga siya ngayon. So, pinag-aaral din po siya ng college. And then yung last monitor child po nila, si Jake Justin, grade 10. Yun po yung pinagtutulungan din ng family, along po dun sa pang-4 and pang-5 anak. Bilang magulang, masakit din para kina Mary Joyce at Emelito na kinailangang huminto muna sa pag-aaral ng kanilang panganay. Pero lalo tigit, masakit ito para kay John EJ. Natambakan po ako ng hulugin. Siyempre, panganay po ako. Kumbaga, marami rin po akong kailangang hindi lang po sa sarili ko. Kaya mas pinili ko na lang rin po na ito makatulong po muna. Lalo na po, ilang po yung nag-aaral kong kapatid, 4 pa. Gayunpaman, nagpapasalamat pa rin si John EJ sa maraming bagay na naibigay sa kanya ng 4Ps. Yung mga bagay po na hindi namin nararanasan, hindi namin natitikman, kumbaga. Nakakain na po ng masarap, nakakapagbaon ng pera, na may pagkain pa. Kinilala din ng kanyang mga magulang ang kontribusyon ng 4Ps sa kanilang buhay. Napakarami sakripisyo ang ginawa bilang magulang. Lahat po ng yung pagkakakitaan, pinapasok ko po para lang po may suporta sa kanila. Saka pantulong na rin po. Kasi di po ba ang pantawid natin ay every second month po ang payout. Napakalaking tulong po. Pinambabayad po sa school, may bayarin po, pangbaon po, pangkain. Bilang isang magulang po, siyempre masaya po ako. Kasi kahit po ganito lang po yung pamumuhay namin, ang pag-aaral ng mga anak ko na pipigay po namin sa kanila yung kanilang pangangailangan. Pinayuhan naman ni Mary Joyce ang mga kapwa benepisyaryo sa 4Ps na maging matalino sa paghawak ng perang ibinibigay ng programa. Gamitin nila po sa tama yung nakukuha nilang payout sa 4Ps kasi kung sa ibang bagay po nila gamitin, wala pong mangyayari. Samantala, malaki naman ang pagpapahalaga ni Emelito sa edukasyon ng kanyang mga anak. Wala ko kasi akong pamamana sa kanilang iba. Hindi yung pag-aaral lang. Kasi ako hindi ako nakatapos. Kaya lang ang ibibigay ko sa kanila. Lagi ko naman pong sinasabi sa kanila yun. Bilang magkakapatid sila. Sila lang magtutulungan. Hindi lang kailangan masa sa iba. Kaya kailangan lagi silang mamahalan. Yun lang po ang ako sa kanila. Nakakaluwag po kami kasi halos na bibigay po sa mga bata yung gusto nila. Nakapag-aaral sila ng ayos. Kung ano po yung mga kailangan sa school, nabibili po. Naging inspirasyon naman para sa panganay nilang anak na si John EJ ang naging tulong ng 4Ps noong siya'y monitored child pa ng programa. Dati po talaga, ako po umbaga wala ako sa focus. Hindi ako masyadong sa pag-aaral. Pero nung nararamdaman ko na, may tumutulong sa amin. Siguro, kailangan gawin ko din yung part ko bilang isang estudyante. Kaya mula po noon, lagi na po ako nakakasama sa top. Siyempre, nakikita ko rin po ang buhay namin. Meron naman pong tumutulong, bakit hindi ko ibibigay yung part ko bilang isang estudyante. Nung nag-focus po talaga ako sa pag-aaral, lagi na po ako nasasama sa top 2, top 3. Katunayan po, graduate po ako dito sa high school ng grade 12 ng top 3 po. Nais din sana niyang makatulong sa iba ang kanilang kwento upang gaya niya ay magporsige din ang ibang monitored children ng 4Ps na sumagwan sa unos ng kahirapan. Bigyan po nila ng halaga yung mga tumutulong sa kanila, katulad po nito ng 4Ps, na kailangan gawin rin po nilang inspirasyon yun para
ipagpatuloy nila ang kanilang pag-aaral at mas pagbutihin pa nang sa ganun, makamtan po nila yung kanilang pangarap. Mabibigyan po ulit ako ng pagkakataon, talaga pong gusto ko pong makapagtapos po ng pag-aaral. Sayang po yung mga napaghirapan ko. Alam ko po sa sarili ko na kaya ko na makapag-ano. Kaso mo, syempre ngayon po, pera ang kaya po talagang napa-stop po ako pag-aaral. Sa ngayon, tinutulungan din niya ang kanyang kapatid na si Jake Justin upang matustusan ang pangangailangan nito sa high school. Ito ang dahilan kung bakit puspusan din ang pag-abot ng nakababatang kapatid sa kanyang pangarap. Nakakatulong po sa amin. Nakakabili po kami ng mga notebook, mga gamit po sa school. Baon po namin dati, 10 piso. 50 na po ngayon. Kung i-compare po yung life nila before and ngayon ay nasupport na sila ng program, masasabi nila na kahit papaano ay okay na. Kung dati po ay kinakailangan nila na magbigayan, kung sino muna ang mauuna sa pag-aaral, ngayon po ay napagtutulong-tulungan na nila para sabay-sabay po makapag-aral yung mga bata. Malaking tulong po lalo po sa aming mga mangingisda na sinasali niyo po na beneficiaryo ninyo. So, uulitin ko po in behalf po ng aming pong MSWDO, Miss Mavi Del Rosario. Maraming salamat po at sana po ay patuloy niyo po kaming suportahan at bigyan po ng iba't iba pang programa para po sa bayan ng Cardona. Nagpapasalamat po ako sa DSWD at lokal na pamahalaan po namin. At kami po ay nakasali sa 4Ps. At malaking bagay po ito at guminhawa po ang aming buhay po. Unang-una gusto ko pong magpasalamat siyempre sa lahat po ng tulong. Sa mga magulang ko po, wala pong katumbas, wala pong makahihigit sa mga sakripisyo po nila sa amin. Kaya po pinagpapasalamat ko po, sila yung naging magulang namin. Kasi nakikita ko po yung hirap nila kung paano nila kami ikinakayod sa araw-araw. Sila walang tigil sa pagtatrabaho para po matustusan yung mga pangangailangan namin sa araw-araw. Kaya walang hanggang pasasalamat po ang inaano ko sa aking mga magulang, lalong-lalo na po sa tiyaga, sa sakripisyo, sa pagmamahal na ibinibigay po nila sa amin. Sa buhay, hindi po kami naghahangad na yumaman, magkaroon ng maraming pera, sapat na po kami ay sama-sama. Merong sapat na pagkain sa araw-araw na isinusubo, merong pagkain sa lamesa. Ang bawat talento, bawat kakayahan at bawat kalakasan ay bigay sa atin ng may kapal. Kung pagyayamanin natin ito at gagamitin sa makabuluhang mga bagay, tiyak na makakamit ang tagumpay. Kaya sa mga kababayan po nating nakakaramdam na kawalan ng pag-asa at hirap sa buhay, huwag po kayong mag-alala. Dahil sa bawat dagok na inyong kakaharapin, maaasahan niyo po ang aming ahensya sa dagliang tulong na pwede niyong abutin. Ako po si Bianca Piedad Tamondong na DSWD Traditional Media Service na nagpapaalala na sa bawat hamon ng buhay, kami sa DSWD ay inyong magiging kaagapay. Abangan po ninyong muli sa Martes, alas 12 ng tanghali, sa DSWD Official Facebook page ang susunod na kwento ng pag-asa at pagbabago.